Ito ang kadalasang nasisira or common na nasisira sa ating gas range kapag electric ignition siya. Tingnan mo yung unit, napakaganda pa niya at bagong-bago pa, pero ayaw na niya mag-ignite. Try muna natin kabitan ng gas para matest natin kung gumagana pa ba yung mga burners natin except sa igniter niya. Paalala lang po, huwag kayong magsasaksak sa kuryente kapag hindi kayo sigurado, baka kasi may punit ng mga wires natin doon sa loob at mag-ground kayo. Sa akin kasi tinestiran ko na to bago ko isaksak, kaya safe ako. So baka isaksak niyo na hindi niyo alam doon sa loob nga nagkalitsi-litsi na pala yung mga wire niya. So delikado, baka mag-ground kayo. So kailangan safe tayo. So wala talaga siyang connection sa kanyang igniter, ayun, no. So ibig sabihin mga putol na yung wire nito sa loob, sigurado ako. Ayun, no, kahit dito wala talaga. Dapat to mag-click to siya yung parang pumipitik. So ibig sabihin wala na talaga siya, putol na. So dalawa lang yan, posibleng kinain ng mga daga or nagkaputol-putol yung mga wire. So try natin yung burners niya kung gumagana pa. Manual na lang natin. Lagyan natin ng sisindihan na lang natin. So gumagana naman siya lahat. Ayan, no. Ang kagandahan kasi nito, pag mayroong thermocouple, once na nasindihan na natin to at nagsaing kayo at namamatay sa hangin, kahit naka-on dito sa kanyang knob, safe pa rin kasi kinakat niya yung apoy or gas kapag lumalamig yung thermocouple natin. Yun yung kagandahan din sa mayroong thermocouple. So tanggalin lang muna natin yung glass para makita natin doon sa loob kung ano yung problema. Ang kagandahan nitong Electrolux na to, kasi dito lang tayo sa likod magtanggal ng mga screw, wala nang iba. Yung iba kasi nandoon sa lagayan ng mga burners, mayroon pang naka-screw, pero ito dito lang tayo sa likod. So ito yung medyo advantage din niya. Pero yung ibang unit mayroon naman. Ayan, dito walang screwan dito. So madali lang siya tanggalin. Paklasin mo na lang to. Ayan, maangat na agad. So, sa likod lang tayo nagtanggal ng mga screw. Yung iba ang dami kasing tingnan mo dito sa loob, kaya yun, ito na nga yung sinasabi ko, putol-putol talaga yung mga wire. So kapag sinaksak mo doon na hindi ka sigurado, tapos itong mga wire na to nakadikit dito sa kanyang body, ayan, mga putol-putol. Ito yung pinaka power source niya, indicator light. Putol na, ayan. So ito yung sinasabi ko, pag dumikit yan sa body tapos sinaksak mo, baka mag-ground tayo. So delikado. So dapat titistiran mo muna. Kung hindi ka sigurado, titingnan mo, ayan, pag dito yan dumikit tapos ino-on mo sa delikado talaga yan. So dapat safety tayo. Ito nga lang ang pinaka-disadvantage niya kapag electric ignition, kasi once na nginat-ngat ng daga yung mga wires natin, hindi na talaga siya gumagana. Ang delikado pa noon, kapag dumikit yung wire sa kanyang body, mag-ground tayo. So tingnan yung heat insulator niya, ayan, parang minasakir ng daga Yung parang foam, kung minsan nga yung iba wala na, naubos na, tinira talaga ng daga. Protection lang yan para hindi masyadong mainit yung body sa gas range. Okay lang yan pag wala na yung iba. Tingnan mo dito sa likod may mga butas. Dapat kasi bago nyo gamitin to, lalo na pag bagong bili, ito mga paalala ko lang to para maging maayos yung unit nyo. Bago nyo gamitin, lagyan mo muna to ng screen dyan na maliliit. Mayroong mabibili doon sa mga hardware, yung maliliit na screen lang. Buong likod pati sa baba lagyan mo. Tingnan mo yung mga wires dito sa likod, tinatrabaho talaga ng mga daga. Ayan, putol-putol na. So ibig sabihin yung oven natin, since na electric function siya, wala na lahat, sira na.
may maputol dito na isa na wire, wala nang connection yun sa oven natin. So dapat lagyan mo ng kagaya ng sinabi ko, bago nyo gamitin, lalo na kung electric ignition yung unit nyo na nabili, lagyan ng screen na maliliit para maging safety yung unit natin. Okay po. Dito sa taas, yung mga burners natin, okay naman, sumisindi siya. Dito lang sa sa wirings talaga may problema. So i-try natin pag-restore yung mga kanyang mga wire mamaya. Papakita ko muna sa inyo yung oven natin. Tingnan niyo yung oven. Sa oven natin, isa lang yung connection niya dito lang sa taas. Papakita ko muna sa inyo dito sa baba. Ayan tingnan natin dito sa baba. Kung mapapansin nyo, dito sa baba, wala siyang labasan ng apoy. Ayan Ayan. Wala rin siyang heater. Dito lang yung heater sa taas lahat. Ito. Dito sa baba, wala. Ayan maski yung para sa gas, wala rin. Ibig sabihin, yung connection niya dito sa oven, nandito lang lahat nakalagay sa taas. So, electric siya. Electric function. Ayan So, yung fan na lang ang magpaikot sa kanyang init. Nandito sa kanyang knob. Ayan May para sa rositary, may para sa oven, sa fan, para yung init niya ma-spread dito sa kanyang oven. Dito na lahat sa knob ang controller. Pag ganito yung nangyayari sa gas range nyo, pwede nyo i-restore yung mga wires niya. Para sa pag-ignite lang naman yun Ayan kagaya nito, nilagyan ko lang ng mga electrical tape. Yung iba namang unit, maski lagyan mo ng electrical tape, hindi na talaga siya gumagana. Pag nagkabit ka ng electrical tape, dapat mahigpit siya ng maigi para hindi lumabas yung mga ignition niya dito sa loob. Pag hindi kasi masyadong natipan ng maigi, yung mga ignition nandoon sa baba mag-i-ignite, lalo na pag nadikit sa tube. Pagkabit sa top, kung napapansin nyo, itong itim na to, ito yung pinakalock dito sa kanyang top. Ito. Dapat nakaipit yan dyan, nakasiksik, kumbaga. So madali lang, ikabit lang natin ng ganito, ayan. Parang sinasabit lang yan Tapos hihilain konti palikod para sumabit. Tapos dito yung pinakalock sa likod, madali lang ayan Hindi to kagaya ng ibang unit na ang dami pang tanggalin ng screw. So ito dito lang sa baba, ito yung lagayan ng glass So pag nakabit mo na to, malalak na siya. So di ba napakadali lang? Dito kagaya ng iba na ang dami pang tatanggalin ng screw. So try natin pag-testing ngayon yung kuryente na mismo. Ito sinasalpak lang yung glass madali lang. Nasa likod lang yun. May guide naman So hindi ka malito. Pagkabit pala niyo ng sa wirings, hindi rin kayo malito nun dahil color coding So hindi kayo malito nun. Baka kasi magkabaliktad, magkabuhol-buhol yung connection. Sa pagkabit ng head burner, madali lang may mga guide din Ito yung butas na to para sa igniter, saka yung sa kabila sa thermocouple. Ito yung thermocouple Ang kagandahan sa unit na mayroong thermocouple, safety siya. Lalo na pag namatay yung apoy, malakas na hangin, tapos namatay yung gas or apoy, automatic kapag lumalamig yung thermocouple natin, kinakatnan niya yung gas. So ibig sabihin, maski naka-open yung gas natin doon sa tangke o kaya sa knob, wala na siyang effect. Lalo na pag nagsaing kayo tapos umapaw yung sabaw, so namamatay yung apoy noon. So pag lumamig yung thermocouple, automatic kinakat niya agad yung gas. So wala nang gas na lumabas. Ito medyo oily yung burner natin, dapat punasan o kaya hugasan para hindi masyadong mapula yung apoy. Ito pinunasan ko lang siya para matanggal yung mga mantika or oil na nakadikit dito sa burner. Nagkukos ng pula ng apoy yun
So i-try natin sa electric na. Hindi ko pala na ipakita sa inyo kanina kung paano natin kinabitan ng mga electrical tape yung mga wires natin, pero napakadali lang eh. Ito i-try na natin sa kanyang igniter sa electric mismo. Ayan, pumipitik na siya, may function na siya. Ayan, try natin buksan yung gas para makita natin kung gumagana ba. Be sure na naka-fix yung mga burners natin para maayos yung pagkakuan. Ito yung thermocouple eh. Kagaya ng sinabi ko kanina, pag nagsindi kayo, halimbawa nagsaing or naapawan ng sabaw yung mga burners natin, tapos na mamatay, maski naka-on dito sa kanyang tangke, yung regulator natin, wala pa ring gas na lumabas dito sa mga burners natin. Ganun kasip yung mayroong thermocouple. Ito to. Pag lumamig yan siya, kinakat niya yung gas dito sa, maski naka-open dito sa knob. So wala na talagang gas niyan maski magsindi ka pa ng magsindi dyan. So ibig sabihin, safe talaga siya. Yung iba naman kasi gas rinse walang thermocouple eh, kagaya nito. So pag namatay yung napawan yung burners natin, tapos wala yung thermocouple, tuloy-tuloy yung gas niya, tuloy-tuloy na magre-release yung gas. Delikado kung mayroong na nigarilyo o kaya nagsindi ng apoy. Ayan, umaapoy na siya. Dapat ino-hold mo muna ito ng ilang segundo yung knob para uminit yung thermocouple natin bago mo siya bitawan, kagaya niyan. So tuloy-tuloy na yung apoy niya. Dito muna tayo. Ayan, dapat ino-hold to siya ng ilang segundo para uminit yung thermocouple natin. Pwede na siya bitawan mga 5 minutes, 5 seconds pala. 5 segundo lang pwede na. Ayan. Dito naman tayo. Ayan. Dapat ino-hold lang ito yung knob. Saka mo siya bitawan. So yun. Ayos na siya. Ayan Electric na yung gamit natin yan. Ang disadvantage lang kapag electric yung gamit natin, kasi pag nag-burn out, wala rin, gagamit tayo ng alternative na pangsindi. So dito sa heater to, ito yung heater. Ito ginagamit lang to siya pag medyo pang emergency. Halimbawa naubusan tayo ng gas, ito pwede siya pang emergency lang. Kasi malakas to sa kuryente, nasa 1000 wattage ata ito. So malakas. Emergency lang yan pag naubusan tayo ng gas. Dito naman sa oven, lahat oven, grilling, nandito na lahat yung nasa taas lang yung connection. Ito, sa knob na lang tayo mag-a-adjust, mayroon para sa ilaw. Kasi wala tong pang oven na labasan eh. Lahat nandito sa taas eh. Nandito yung heater niya. So ibig sabihin sa knob ka na lang mag-a-adjust dito. Mayroon ditong para sa oven, rotisserie, sa fan. Nandito lahat, may mga sign naman sa knob eh. Ito para pang pang rotisserie ba to? So basta nandito na yung connection lahat sa yung nagpapaikot lang sa init yung kanyang fan. Mayroon fan ito. Ito yung fan niya para yung init may spread dito sa loob. Paalala lang, pag nag-grilling kayo, dapat naka-open yung pintuan natin para hindi sumabog yung oven glass natin.